Isang sampal. Hindi literal na sampal mula sa palad, kundi sampal mula sa isang bukos ng makintab na litrato na ibinato ni Marco sa kanyang mukha. Naramdaman ni Althea ang saglit na hapdi sa kanyang pisngi bago kumalat ang mga papel sa malamig na sahig na gawa sa marmol. Ano to, Althea? Ang boses ni Marco ay parang kulog sa loob ng kanilang malawak na silid-tulugan. Isang boses na dati ay nagpapangiti sa kanya, pero ngayon, tila ba kayang bumasag ng salamin. Napayuko si Althea at pinulot ang isa sa mga litrato. Malabo ang kanyang paningin dahil sa biglaang pagkabigla. Isang babae at isang lalaki. Ang babae ay siya, nakangiti. Pero ang lalaki hindi niya kilala. Isang estranghero. Sunod-sunod niyang pinulot ang iba pang mga litrato. Magkakaibang lugar, magkakaibang damit, pero parehong mga mukha. Siya at ang lalaking hindi niya maalala na nakilala man lang sa buong buhay niya. Halatang-halata na ang mga kuha ay inedit at ginawa sa paraang magmukhang totoo. Marco, hindi. Nanginginig ang kanyang boses. Hindi totoo to, hindi ko kilala ang lalaking to. Sinungaling, sigaw ni Marco, at sa bawat letra ng salitang iyon ay tila may kung anong nababasag sa loob ni Althea. Huwag mo akong gawing tanga, Althea. Nakita ko na lahat. Ang pag-alis mo, ang mga palusot mo. Ito pala ang dahilan. Pero saan mo nakuha yan? Sino ang iyo? Hindi na niya natapos ang sasabihin nang bumukas ang pinto ng kanilang silid. Pumasok si Isabela, ang business partner ni Marco na palagi niyang ipinapakilala sa kanya. Nakasuot ito ng isang simpleng puting bestida na lalong nagpatingkad sa kanyang maamong mukha. Marco, rinig ko ang sigaw mo mula sa baba. Okay ka lang ba? Tanong nito, ang mga mata ay puno ng pag-aalala. Pagkatapos ay napatingin ito kay Althea at sa mga litratong nagkalat sa sahig. Isang maliit na gasp ang kumawala sa mga labi nito. Oh Enray. Althea, paano mo nagawa to kay Marco? Parang isang balde ng nagyelong tubig ang ibinuhos kay Althea. Ang sakit na nararamdaman niya kanina ay napalitan ng matinding hiya. Narito ang isa pang tao, nakikita ang pinakamababang punto ng kanyang buhay. Ngumisi si Marco, isang ngisi na puno ng pait. Tingnan mo, Belle. Ito ang babaeng pinakasalan ko. Ang asawa kong pinagkatiwalaan ko ng lahat. Isang babaeng hindi marunong makontento. Bawat salita ay isang punyal na tumatark sa puso ni Althea. Gusto niyang sumigaw, magpaliwanag, sabihin pa ka na lang ang lahat. Pero anong silbi? Ang hatol ay naibigay na. Ang kanyang hukom, ang lalaking minahal niya ng higit pa sa kanyang buhay, ay nakatayo sa harap niya, kinakampihan ang ibang babae. Wala nang luhang lumalabas sa kanyang mga mata. Namanhid na siya. Umalis ka na, malamig na utos ni Marco. Napatingala si Althea, hindi makapaniwala sa narinig. Ano? Umalis ka na. Ngayon din, pag-uulit niya, ang boses ay walang anumang emosyon. Huwag kang magdadala ng kahit ano. Dahil sa totoo lang, wala ka namang pag-aari dito. Umalis ka na habang nakakapagtimpi pa ako. Iyon na iyon. Ang pagtatapos. Hindi na siya nagsalita. Dahan-dahan siyang tumayo, naramdaman niya ang panginginig ng kanyang mga tuhod. Nilagpasan niya si Marco. Nilagpasan niya si Isabela, na nakayuko na ngayon na parabang labis na naapektuhan sa nangyayari. Habang naglalakad siya sa pasilyo, nakita niya ang mga kasambahay na nagkukunwaring abala, pilit na iniiwasan ang kanyang mga mata. Ang bawat hakbang palabas ng mansyon ay parang 1,000 karayom na tumutusok sa kanyang talampakan. Paglabas niya ng malaking pinto, bumuhos ang malakas na ulan. Tila nakikidalamhati ang langit sa kanya. Ang malaking gate na bakal ay dahan-dahang nagsara sa kanyang likuran. Ang tunog niyon ay pinal, parang pagsasara ng isang kabaong. Nagsimula siyang maglakad, walang patutunguhan. Suot lamang ang bestidang pantulog at sinelas. Basa na ang kanyang buhok, ang damit niya ay dumidikit na sa kanyang balat. Ang bawat patak ng ulan ay parang latigo sa kanyang katawan. Saan ako pupunta? Ang tanong ay umalinganggaw sa kanyang isipan, ngunit walang sagot. Wala siyang pera. Wala siyang cellphone. Wala siyang kaibigan sa Maynila. Ang buong mundo niya ay umikot lang kay Marco sa bahay na ito. At ngayon, wala na ang lahat. Patuloy lang siya sa paglalakad hanggang sa manlabo ang kanyang paningin. Ang ingay ng mga busina at ng ulan ay unti-unting humina. Naramdaman niya ang pag-ikot ng kanyang paligid,
ang pagkawala ng lakas sa kanyang mga binti. Bago siya tuluyang lamunin ng dilim, isa lang ang huling imaheng nakita niya, ang mga ilaw ng isang terminal ng bus, sumasayaw sa gitna ng ulan. Nagising si Althea sa amoy ng alkohol. Nakahiga siya sa isang manipis na kama sa loob ng isang maliit na kwarto. Ang puting pintura sa dingding ay may mga lamat na. Isang dekuryenteng bentilador ang umuugong sa isang sulok. Isang babaeng nasa edad 50, na nakasuot ng uniforme ng nurse, ang ngumiti sa kanya. Gising ka na pala, Hija. Huwag kang mag-alala, nadala ka dito ng isang ale mula sa terminal. Nahimatay ka raw. Nasaan po ako? Mahinang tanong ni Althea. Nasa isang maliit na klinik malapit sa Giegse. Pinakuha na kita ng dugo kanina habang tulog ka. Ayon sa doktor, pagod at stress lang yan. At huminto ang nurse at mumiti ng mas malawak. Isang ngiti na tila may dalang isang napakalaking balita. Congratulations, ma'am. You're pregnant. Natigilan si Althea. Buntis? Paano? Tila nabasa ng nurse ang kanyang isipan. Base sa resulta ng tests, mukhang lagpas 1 buwan na yan. At mukhang triplets pa. Parang bombang sumabog sa pandinig ni Althea ang huling 2 salita. Triplets pa. Hinawakan niya ang kanyang tiyan. Patag pa ito. Walang bakas. Pero sa loob nito may 3 buhay. 3 buhay na bunga ng pagmamahalan nila ni Marco. Ang pagmamahalang winasak ng mga kasinungalingan kanina lang. Pinilit niyang bumangon. Inabutan siya ng nurse ng isang maliit na papel. Isang resulta ng ultrasound. Nakatitig siya sa 3 maliliit na tuldok sa itim at puting larawan. Hindi luha ng saya ang pumatak mula sa kanyang mga mata. Kundi luha ng purong takot at kawalan ng pag-asa. Nawala na sa kanya ang lahat. Ang kanyang asawa. Ang kanyang tahanan. Ang kanyang dignidad. At ngayon, sa gitna ng pagkasira ng kanyang mundo, haharapin niya ang bukas na mag-isa, hindi lang para sa sarili niya, kundi para sa 3 buhay na dala-dala niya. 5 taon. Sa loob ng 5 taon, natutunan ni Althea na ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa laki ng bahay o sa kinang ng mga alahas. Ito ay nasusukat sa amoy ng sinangag at pritong itlog sa isang maliit na kusina tuwing umaga. Mama, si Sol po inaagaw yung hotdog ko, reklamo ni Viminda, ang isa sa kanyang 2 anak na babae, habang nakanguso. Hindi Sabi mo sa'yo na lang yung akin kasi ayaw mo nang may sunog, mabilis na depensa ni Sol, ang kaisa-isa niyang anak na lalaki, habang puno pa ng kanin ang bibig. Si Luz naman, ang panganay kahit ilang minuto lang ang agwat, ay tahimik na kumakain, pinapanood ang kanyang mga kapatid na may maliit na ngiti sa labi. Isang mahinang tawa ang kumawala kay Althea. Hati na lang kayo diyan. Marami pa namang itlog. Pinagmasdan niya ang kanyang 3 anghel. Ang kanyang Luvimin. Sina Luz, Viminda at Sol. Ang kanyang buong Pilipinas. Ang kanyang buong mundo. Sila ang naging dahilan kung bakit siya bumangon mula sa abo ng kanyang nakaraan. Pagkatapos ng gabing iyon sa Maynila, umuwi siya sa probinsya ng kanyang ina sa Tarlac, dala-dala ang sikretong 3 pala ang laman ng kanyang sinapupunan. Dito, sa isang maliit na paupahang bahay na gawa sa kahoy, itinaguyod niya ang kanyang mga anak. Nagtrabaho siya bilang mananahi sa isang maliit na patahian sa bayan. Sapat lang ang kita para sa upa, pagkain, at sa mga mumurahing laruan na nakikita niya sa tabi-tabi. Mahirap pero masaya. Bawat gabi, sa halip na malawak at malamig na kama sa mansyon ng mga Montenegro, may 3 maliliit na katawan siyang katabi, nagsisiksikan sa isang lumang kutson. Ang kanilang hinina ang kanyang musika. Ang kanilang mga yakap ang kanyang kumot. Mama, paglaki ko, bibilhan kita ng malaking-malaking bahay, sabi ni Sol, na para bang nabasa ang kanyang iniisip. Napangiti si Althea at ginulo ang buhok ng anak. Okay na si Mama dito. Basta magkakasama tayo, yun ang pinakamalaking bahay sa buong mundo. Sa isang saglit, isang anino ng isang mukha ang dumaan sa kanyang isipan. Ang mukha ni Marco. 5 taon na, pero minsan, bumabalik pa rin ang sakit. Pero kasing bilis ng pagdating nito ay iwinawaksi niya ito. Hindi niya hahayaang dungisan ng nakaraan ang umaga na para lang sa kanila ng kanyang mga anak. Wala nang halaga ang nakaraan. Ito ang kanyang buhay ngayon. At ito ay sapat na. Higit pa sa sapat. Ang gabi ay dumating ng may dalang lagim.
Isang sigaw mula sa kapitbahay ang gumising kay Althea. Sunog! Sunog! Sa isang iglap napabalikwas siya. Amoy usok. Makapal at nakakasulasok. Isang kulay kahel na liwanag ang nanginibabaw mula sa siwang ng kanilang bintana. Luz! Viminda! Sol, sigaw niya, ang puso niya ay tila gustong kumawala sa kanyang dibdib. Nataranta siya. Hinanap niya ang mga anak sa dilim at usok. Nakita niya silang natutulog pa rin, nagsisiksikan sa isang sulok, marahil ay giniginaw. Mga anak, gising. Niyugyug niya sila, ang boses ay basag na sa takot. Ang init ay mabilis na gumagapang sa sahig na kahoy. Ang tunog ng nababasag na mga bagay at ng apoy na lumalamon sa kanilang munting tahanan ay nakakabingi. Mama, natatakot po ako, umiiyak na sabi ni Viminda. Walang oras para matakot. Hinablot ni Althea si Viminda sa isang braso at si Luz sa kabila. Sol, humawak ka ng mahigpit sa damit ko. Huwag kang bibitaw. Halos gumapang sila palabas ng bahay. Ang bawat paghina ay isang pakikipaglaban sa usok. Naramdaman niya ang init sa kanyang likod, ang hapdi sa kanyang mga mata. Ngunit isa lang ang nasa isip niya, iligtas ang kanyang mga anak. Nang sa wakas ay makalabas sila sa kalsada, kasabay ng pagsigaw ng mga kapitbahay at ng papalapit na tunog ng bombero, napaluhod si Althea sa lupa, yakap-yakap ang kanyang 3 anak. Mula roon, pinanood nila ang kanilang munting tahanan na nilamon ng nagdangalit na apoy. Ang mga damit. Ang mga laruan. Ang isang litrato nilang 4 na nakasabit sa dingding. Ang lahat ng pinaghirapan niya sa loob ng 5 taon. Lahat ay naging abo. Kinabukasan, ang tanging natira ay ang mga uling at ang amoy ng sunog na kahoy. Umupo si Althea sa isang malaking bato sa tapat ng dati nilang bahay. Ang kanyang mga anak ay tahimik na nakaupo sa kanyang tabi, yakap-yakap ang kanilang mga tuhod. Ang takot sa kanilang mga mata ay napalitan na ng pagkalito at lungkot. Wala na. Bumalik na naman siya sa simula. Wala silang damit. Wala silang pera. Wala silang matutuluyan. Ang tanong na kinatakutan niya 5 taon na ang nakalipas ay bumalik upang muli siyang multuhin. Saan kami pupunta? Noon, sarili niya lang ang iniisip niya. Ngayon, may 3 peres ng mga matang umaasa sa kanya, naghihintay ng sagot na wala siya. Isang patak ng tubig ang pumatak sa kanyang kamay. Sinundan pa ng isa at isa pa. Nagsimulang umambon at di nagtagal, bumuhos ang ulan. Malamig. Walang awa. Tila dinadamayan ang kanilang kalagayan o marahil ay lalo pa itong pinapalala. Niyakap niya ng mahigpit ang kanyang mga anak, sinusubukang protektahan sila mula sa ulan gamit ang sarili niyang katawan. Ipinikit niya ang kanyang mga mata, hinahayaang mabasa ng ulan ang kanyang mukha, kasabay ng mga luhang hindi na niya napigilan. Pagod na siya. Pagod na pagod na. Sa gitna ng kanyang paghihinagpis, isang anino ang biglang tumakip sa kanila. Nawala ang mga patak ng ulan sa kanyang mukha. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. Isang itim na payong ang nakatabon sa kanilang 4. Sinundan ng kanyang tingin ang kamay na may hawak nito, pataas sa braso, hanggang sa marating niya ang isang mukha. Isang mukhang pamilyar. Isang mukhang hindi niya inaasahang makikita pa sa buong buhay niya. Mas bata ito kaysa kay Marco. Mas malumanay ang mga mata. Pero naroon ang pagkakahawig. Ang apelyidong sumira sa kanyang buhay ay tila nakaukit sa kanyang noo. Si Liam. Liam Montenegro. Ang nakababatang kapatid ni Marco. Nakatayo ito sa gitna ng ulan, basa na rin ang damit pero ang buong atensyon ng payong ay nakatuon sa kanila. Ang mga mata nito ay puno ng isang emosyon na hindi mabasa ni Althea, isang halo ng awa, sakit at matinding pagsisisi. Natigilan si Althea. Ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng malakas, hindi dahil sa kilig, kundi dahil sa gulat at biglaang pagbabalik ng mga alaala. Isang Montenegro. Dito. Sa harap niya. Hinawakan ni Liam ang payong ng mas mahigpit. Bumuka ang kanyang bibig, at nang magsalita ito, ang boses niya ay nanginginig, halos pabulong sa gitna ng patak ng ulan. Althea, hayaan mo akong tumulong. Parang awa mo na. Hindi siya sumagot. Sa halip, mas hinigpitan niya ang yakap sa kanyang mga anak, na para bang kaya silang agawin ni Liam anumang oras. Ang pangalang Montenegro ay katumbas ng sakit at pagtataksil. At hindi niya hahayaang malapitan nito ang kanyang pamilya.
Hindi na. Pinanood ni Liam si Althea na mas higpitan ang yakap sa mga anak nito. Kitang-kita niya ang takot at kawalan ng tiwala sa mga mata nito, isang tingin na para sa kanya ay mas masakit pa sa sampal. Alam niya na sa mga mata ni Althea, hindi siya si Liam. Isa siyang Montenegro. At iyon ang pinakamalaking kasalanan niya. Bumalik sa isipan ni Liam ang gabing iyon 5 taon na ang nakalilipas. Nasa library siya noon, nagbabasa, nang marinig niya ang sigaw ng kanyang kuya Marco mula sa silid nito. Hindi niya sana papansinin, sanay na siya sa pagiging bugnutin nito. Pero nang marinig niya ang pangalan ni Althea, bigla siyang kinabahan. Sumilip siya mula sa bahagyang nakabukas na pinto ng library. Sakto sa pasilyo, nakita niya ang lahat. Ang pagbato ng mga litrato. Ang pagpasok ni Isabela. Ang mga salitang binitiwan ng kanyang kuya na parang mga batong ipinukpok sa ulo ni Althea. Nakatayo lang siya roon sa likod ng pinto. Ang mga kamay niya ay nakakuyom, ang mga kuko ay bumaon na sa kanyang palad hanggang sa maramdaman niya ang kirot. Gusto niyang lumabas. Gusto niyang isigaw na si Althea ang pinakamabait na taong nakilala niya. Gusto niyang sabihin sa kanyang kuya na isang malaking tanga ito dahil nagpapaloko ito kay Isabela. Pero natakot siya. Ang anino ni Kuya Marco ay laging napakalaki. Simula pagkabata, ito ang batas, ang hari ng kanilang pamilya. Kinatatakutan niya ang galit nito. Ang galit na kayang magtanggal ng lahat ng bagay na mahalaga sa kanya. At sa sandaling iyon, nanaig ang kanyang kaduwagan. Pinanood niya lang si Althea na maglakad palabas, basag ang puso at wasak ang pagkatao. At habang nagsasara ang malaking gate, kasabay niyon ang pagsasara ng respeto niya sa sarili. Ang gabing iyon ang naging simula ng 5 taong pagkonsensya. Kaya nang mabalitaan niya mula sa isang dating kasambahay na taga-Tarlac ang tungkol sa isang sunog at sa isang babaeng may 3 anak na kamukha ng kanyang kuya, hindi na siya nagdalawang isip. Ito na ang pagkakataon niya. Ang pagkakataong itama ang pinakamalaking pagkakamali ng buhay niya. Althea, mahinahon niyang sabi, pilit na pinapakalma ang sarili. Hindi ako alis dito sa gitna ng ulan hanggat hindi kayo sumasama sa akin. Kahit magdamag pa ako ritong tumayo. Hindi pa rin umimik si Althea, ngunit nakita niya ang bahagyang pag-aalala sa mukha nito para sa mga bata na nanginginig na sa lamig. Hindi para sa akin, dagdag ni Liam. Para sa kanila. Kailangan nila ng tuyong damit. Ng mainit na pagkain. Ng masisilungan. Dahan-dahan tumango si Althea. Hindi dahil nagtitiwala siya, kundi dahil wala na siyang pagpipilian. Dinala sila ni Liam sa isang maliit na hotel sa bayan. Kumuha siya ng 2 magkatabing kwarto. Habang pinapaliguan at binibihisan ni Althea ang mga bata ng mga damit na binili ni Liam sa department store sa ibaba, si Liam naman ang nag-asikaso ng pagkain. Nang magkaharap sila sa sala ng kwarto, pagkatapos niyang patulugin ang mga bata, ang katahimikan sa pagitan nila ay halos nakakabingi. Salamat, basag ni Althea sa katahimikan, hindi makatingin ng diretsyo. Wala yon, sagot ni Liam. Ito ang pinakakunti na magagawa ko. Huminga siya ng malalim. Ito na. Althea, kailangan mong malaman. Alam kong inosente ka. Napatingala si Althea, ang mga mata ay puno ng pagtataka. Noong gabing iyon, pagpapatuloy ni Liam, ang bawat salita ay mabigat. Narinig ko ang lahat. Nakita ko ang mga litrato. Alam kong peke ang mga yon. Alam kong si Isabela may kinalaman siya. Isang malamig na kuryente ang gumapang sa buong katawan ni Althea. Alam mo? Tumango si Liam, hindi makatingin sa mga mata ni Althea. Ang bigat ng kahihiyan ay tila dumadagan sa kanyang mga balikat. Alam ko. At wala akong ginawa. Naging duwag ako, Althea. Natakot ako kay kuya. At habang buhay kong pagsisisihan yon. Hindi niya hiniling ang kapatawaran ni Althea. Alam niyang hindi pa niya ito deserve. Ang tanging hiling niya ay ang pagkakataong makabawi. Isang mahabang katahimikan ang namagitan. Pinanood ni Liam ang iba't ibang emosyon na dumaan sa mukha ni Althea, gulat, galit, at sa huli, isang matinding pagod. Gusto ko nang magpahinga, sabi lang nito at tumayo na para pumasok sa silid kung saan natutulog ang mga anak niya. Naiwan si Liam sa sala, mag-isa. Ang sakit ng pagtanggi ni Althea ay wala kumpara sa sakit na dulot ng kanyang pagsisisi. Samantala, sa Maynila, sa loob ng isang malawak at mamahaling opisina na tanaw ang buong cityscape,
nakaupo si Marco Montenegro sa kanyang leather na upuan. 5 taon na pero parang may kulang. Ang tagumpay sa negosyo ay hindi napunan ang butas na iniwan ni Althea. Si Isabela ay naging mas clingy, mas demanding. Ang dating maamong mukha nito ay nagpapakita na ng tunay na kulay. Ang relasyon nila ay naging parang obligasyon na lang. Madalas, sa gitna ng gabi, hinahanap pa rin niya ang pamilyar na init ng katawan ni Althea sa tabi niya. Hinahanap niya ang presensya nito sa malawak na bahay, isang presensyang tahimik pero nagbibigay ng kapayapaan. Ang kapayapaang hindi niya namalayan na mahalaga pala hanggang sa ito ay mawala. Tumayo siya at lumapit sa bintana, hawak ang isang baso ng mamahaling alak. Pinagmasdan niya ang mga ilaw ng syudad sa ibaba. Ang lahat ng ito ay pag-aari niya, pero bakit parang wala pa ring laman ang kanyang pakiramdam? Sir Marco. Napalingon siya. Ang kanyang sekretarya. Ano yon? Tumawag po si Ma'am Isabela. Pinapatanong po kung susunduin niyo raw po siya. Isang iritasyon ang gumuhit sa mukha ni Marco. Sabihin mo marami akong trabaho. Mag-taxi na lang siya. Pagkaalis ng sekretarya, ibinagsak niya ang sarili pabalik sa upuan. Kinuha niya ang kanyang wallet at mula sa isang tagong bulsa, inilabas niya ang isang luma at lukot na litrato. Isang litrato nilang dalawa ni Althea noong bago pa lang silang kasal. Nakangiti sila pareho, ang mga mata ay kumikinang sa pag-ibig at mga pangarap. Saan nagkamali? Paulit-ulit na tanong sa kanyang isipan. Nakita niya ang mga litrato, pero sa paglipas ng mga taon, isang maliit na duda ang nagsimulang tumubo sa kanyang puso. Isang dudang pilit niyang iwinawaksi dahil ang pag-amin dito ay nangangahulugang pag-amin na nagkamali siya. At isang Montenegro ay hindi nagkakamali. Pero ang pagdududang iyon ay lalong lumalaki sa bawat araw na lumilipas. Bigla siyang napagdesisyunan. Kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan ang numero ng isang private investigator na matagal na niyang kilala. Ricardo, sabi niya nang sagutin ang tawag. May ipapahanap ako sa'yo. Sino, sir? Huminga siya ng malalim. Ang asawa ko. Si Alve Reyes. May lead po ba tayo, sir? Wala, mabilis na sagot ni Marco. 5 taon na siyang nawawala. Pero alam kong nasa Pilipinas lang siya. Hanapin mo siya. Kahit saang lupalop ng Pilipinas. I-update mo ako sa lahat ng makikita mo. At Ricardo. Yes, sir. Gawin mo itong sikreto. Walang dapat makaalam. Lalo na si Isabela. Pagkababa niya ng telepono, muli niyang tinitigan ang litrato. Isang determinasyon ang nabuo sa kanyang dibdib. Kailangan niyang malaman. Kailangan niyang malaman ang totoo. Balik sa Tarlac, kinabukasan, dinala ni Liam si Althea at ang mga bata sa isang simpleng apartment na inupahan niya para sa kanila. Kumpleto na ito sa mga gamit, isang maliit na ref, stove, kama, at mga damit. Hindi ko ito matatanggap, sabi ni Althea. Utang, mabilis na sagot ni Liam. Isipin mo na lang na utang to, bayaran mo kapag kaya mo na. Ang mahalaga, may matutuluyan kayo. Habang inaayos ni Althea ang mga gamit, pinanood naman ni Liam ang 3 bata na naglalaro sa maliit na sala. Si Luz, na tahimik, ay kamukhang-kamukha ni Althea. Si Viminda, na masayahin at bibo, ay may mga ngiti na katulad ng sa kanilang ina. Pero si Sol, napatitig si Liam sa bata. Ang hugis ng mukha. Ang paraan ng pagkunot ng noo kapag seryoso. Ang tindig. Para siyang nakatingin sa isang maliit na bersyon ng kanyang kuya Marco. Walang duda. Lumapit sa kanya si Althea. Salamat ulit, Liam. Wala yon, sabi niya, hindi inaalis ang tingin kay Sol. Tumingin din si Althea sa anak. Kamukha niya ang ama niya, no? Isang tanong na may halong pait. Tumango lang si Liam. Hindi ko itinatanggi iyon sa kanila, pagpapatuloy ni Althea. Pero hindi ko rin sinasabi kung sino. Marahil balang araw kapag handa na sila. Kapag handa na ako. Ang mga salitang iyon ay parang isang pahiwatig para kay Liam. Isang pahiwatig na may hangganan ang tulong na maibibigay niya. Ngunit habang pinagmamasdan niya si Althea na ngumiti sa kanyang mga anak, isang ngiti na pagod pero puno pa rin ng pagmamahal, isang pangako ang binuo niya sa kanyang sarili. Hindi na siya magiging duwag. Poprotektahan niya sila. Kahit na ang kalaban pa niya ay ang sarili niyang kapatid. Ilang linggo ang lumipas.
Tumawag ang investigator ni Marco. Sir, may lead na po ako. Napaayos ng upo si Marco. Ano yon? Nasa Tarlac siya. Sa probinsya ng ina niya. At may 3 siyang anak. Isang matinding katahimikan ang bumalot sa linya. 3. Paano? Gaano kalaki na ang mga bata? Tanong ni Marco, ang boses ay halos hindi marinig. Sa tingin ko po, mga 4 o 5 taon na, sir. Ang matematika ay simple lang. Tumugma ang mga bilang. Napaatras si Marco sa kanyang upuan, ang telepono ay halos mabitawan na. Ang pagdududa na pilit niyang ibinabaon ay biglang sumabog sa kanyang isipan. Sir! Sir, andyan pa po ba kayo? Hindi sumagot si Marco. Ang tanging naririnig niya ay ang malakas na kabob ng kanyang dibdib. Ang ugong ng isang mamahaling sasakyan na pumarada sa harap ng kanilang simpleng apartment ang unang senyales na may darating na bagyo. Nagluluto si Althea ng pananghalian habang ang mga bata ay naglalaro sa sahig. 1 buwan na ang nakalipas mula nang tulungan sila ni Liam. Unti-unti, bumabalik na sa normal ang kanilang buhay. Nakahanap si Althea ng sideline, tumatanggap ng mga tahiin mula sa mga kapitbahay. Si Liam ay palaging dumadalaw, nagdadala ng groceries o minsan, para lang makipaglaro sa mga bata. Nagsisimula ng gumaan ang pakiramdam ni Althea sa presensya nito. Ngunit ang ugong ng sasakyang iyon ay tila pamilyar. Isang tunog na matagal na niyang hindi naririnig, ngunit hindi kailanman nalimutan. Napatigil siya sa paghiwa ng sibuyas. Ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng abnormal. Mama, may bago pong kotse sa labas, masayang balita ni Sol, na nakadungaw sa bintana. Ang ganda po. Isang malakas na katok sa pinto ang sumunod. Nagkatinginan sila ni Luz, na biglang naging seryoso ang mukha, tila nararamdaman ang tensyon sa hangin. Ako na po, Mama, sabi ni Luz. Huwag, anak. Diyan lang kayo, pigil ni Althea, pinunasan ang kanyang mga kamay sa duster. Sa bawat hakbang niya palapit sa pinto, bumibigat ang kanyang paghinga. Inihanda niya ang kanyang sarili. Ngunit kahit anong paghahanda ang gawin mo, hindi ka talaga magiging handa. Pagbukas niya ng pinto, ang mundo niya ay tila huminto sa pag-ikot. Nakatayo sa harap niya si Marco. Hindi na ito ang Marco na huli niyang nakita 5 taon na ang nakalipas. Mas tumanda ito. May mga guhit na ng pagod sa gilid ng kanyang mga mata. Ngunit naroon pa rin ang parehong tindig, ang arogansya, ang kapangyarihan. Nakasuot ito ng isang mamahaling polo shirt at slacks, na hindi bumagay sa maalikabok na kalsada ng kanilang lugar. Ang mga mata ni Marco ay hindi nakatingin sa kanya. Nakatutok ito sa likuran niya sa loob ng apartment. Sila ba? Tanong nito, ang boses ay malamig at walang emosyon. Hindi kailangang itanong ni Althea kung sino ang tinutukoy nito. Bago pa siya makasagot, sumilip si Viminda mula sa likod ng kanyang mga binti. Mama, sino po siya? Kasunod nito, lumapit din si Sol. Ang 3 bata, na ngayon ay nakatayo na sa likuran niya, ay nakatingin ng may pagtataka sa estrangherong nasa harap nila. Nakita ni Althea ang pagbabago sa mukha ni Marco. Ang mga mata nito ay nanlalaki habang sinusuri ang mukha ng bawat bata. Ang pagtataka. Ang pagkabigla. At sa huli, ang pagdaan ng isang emosyon na hindi inaasahan ni Althea, sakit. Pero kasing bilis itong dumating, kasing bilis din itong nawala. Napalitan ito ng isang maskara ng pangungutya. Huminga ng malalim si Marco at isang tawang mapakla ang kumawala sa kanyang mga labi. Isang tawa na umalingaw-ngaw sa buong paligid. 3, sabi niya, umiiling-iling. Ang bilis mo namang makahanap ng kapalit, Althea. Parang isang suntok sa sikmura ang naramdaman ni Althea. Ang natitirang pag-asa sa kanyang puso na baka nagbago na ito, na baka nagsisisi ito, ay biglang naglaho. Hindi ko akalain na ganito ka na pala kadesperada, pagpapatuloy ni Marco, ang bawat salita ay idinisenyo para saktan siya. At huwag mong sabihin sa akin yan. Ang mga salitang iyon ang nagpagising sa nag-aalab na galit sa loob ni Althea. Ang galit na 5 taon niyang itinago at ibinaon. Hindi para sa sarili niya, kundi para sa kanyang mga anak. Naramdaman niya ang paghawak ni Luz sa kanyang duster. Nakita niya ang namumuong luha sa mga mata ni Viminda. Nakita niya ang pagkalito sa mukha ni Sol. At sa sandaling iyon, ang babaeng duwag na umiyak habang papalabas ng mansyon 5 taon na ang nakalipas ay biglang naglaho. Itinayo ni Althea ang kanyang sarili. Itinuwid niya ang kanyang likod at sinalubong ang mga mata ni Marco.
Wala nang bakas ng takot. Wala nang bakas ng pakiusap. Umalis ka na, sabi niya, ang boses ay matatag at malamig. Natigilan si Marco. Halatang hindi niya ito inaasahan. Wala kang karapatang tumayo sa harap ng bahay ko at insultuhin ang mga anak ko, pagpapatuloy ni Althea. Bahay mo? Ito, muling tumawa si Marco, iginala ang tingin sa hamak na apartment. Althea. Tingnan mo ang sarili mo. Mula sa mansyon, dito ka lang pala babagsak. Mas payapa ang buhay ko rito kaysa sa kahit anong araw na kasama kita sa mansyon na yon, ganti ni Althea. Ang mga salita ay lumabas ng walang pag-aalinlangan. At tungkol sa mga anak ko huminga siya ng malalim. Hindi ko kailangan ng pag-amin mo, Marco. Dahil kahit kailan, hindi ka naging karapat-dapat na ama para sa kanila. At hinding-hindi ka magiging karapat-dapat. Isang sampal. Isang sampal na hindi gawa sa litrato, kundi sa mga salitang mas masakit pa sa kahit anong pisikal na pananakit. Nakita ni Althea ang galit na pumuno sa mga mata ni Marco. Ang nasaktang pride. Humakbang ito palapit na para bang may gagawin. Pero bago pa man ito makalapit, isang anino ang dumaan sa gilid ni Althea. Tama na, kuya. Nakatayo na roon si Liam. Kararating lang, may dalang mga supot ng groceries na nabitawan na niya sa lupa. Ang kanyang mukha, na karaniwang malumanay, ay ngayon ay matigas at puno ng determinasyon. Humarang siya sa pagitan ni Marco at ni Althea. Isang kapatid laban sa isa pang kapatid. Nagulat si Marco nang makita si Liam. Anong ginagawa mo rito? Ang tanong, kuya, anong ginagawa rito? Sagot ni Liam, ang boses ay matigas. Hindi ka ba nakontento sa paninirang ginawa mo sa buhay niya 5 taon na ang nakalipas? Kailangan mo pa ba silang guluhin ulit? Huwag kang makialam dito, Liam. Usapan naming mag-asawa to. Hindi na kayo mag-asawa, kuya. Noong gabing pinalayas mo siya. At wala kang karapatang tawagin ang sarili mong asawa pagkatapos ng lahat. Ang tensyon sa pagitan ng dalawa ay halos mahahawakan na sa kapal. Tila 2 leon na naghahamon sa isa't isa. Tumingin si Marco mula kay Liam, pabalik kay Althea, at sa 3 bata na ngayon ay nakakapit na lahat sa kanilang ina. Umalis ka na, Marco, pakiusap ni Althea, ang boses ay pagod na. Tinitigan siya ni Marco ng matagal. Isang tingin na puno ng galit, pagkalito, at isang emosyon na hindi matukoy ni Althea. Pagkatapos, walang sabi-sabing tumalikod ito, pumasok sa kanyang mamahaling sasakyan, at pinaharurot ito paalis, nag-iwan ng alikabok sa hangin. Nang mawala ang sasakyan sa paningin, doon lang nanghina ang mga tuhod ni Althea. Napasalampak siya sa sahig, at doon na bumuhos ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan. Niyakap siya ng kanyang 3 anak, umiiyak na rin, hindi dahil sa naintindihan nila ang lahat, kundi dahil nararamdaman nila ang sakit na nararamdaman ng kanilang ina. Lumuhod si Liam sa harap nila, hindi alam ang gagawin. Gusto niyang yakapin si Althea, pero alam niyang wala siyang karapatan. Ang tanging nagawa niya ay manatili roon, isang tahimik na saksi sa pamilyang sinira ng kanyang sariling kapatid. Ang biyahe pabalik ng Maynila ay isang malabong puyo ng galit at pagkalito para kay Marco. Mahigpit ang kapit niya sa manibela, ang mga ugat sa kanyang braso ay litaw na litaw. Ang bawat kilometrong nilalakbay palayo sa Tarlac ay hindi nagpapagaan sa kanyang dibdib, bagkus ay lalo pa itong pinapasikip. Hindi ko kailangan ng pag-amin mo, Marco. Hindi ka naging karapat-dapat na ama para sa kanila. Ang mga salita ni Althea ay parang sirang plaka na paulit-ulit na tumutugtog sa kanyang isipan. Ang tapang. Ang galit sa mga mata nito. Hindi iyon ang Althea na kilala niya. Ang Althea na kilala niya ay malumanay, mapagbigay, at kayang tiisin ang lahat para sa kanya. Ang babaeng nasa harap niya kanina ay isang estrangherang natutong lumaban. At ang mga bata. Napapikit siya ng mariin. Ang mukha ng batang lalaki, si Sol, narinig niyang tawag ni Althea, ay tila nakaukit na sa kanyang isipan. Ang hugis ng panga. Ang paraan ng pagtingin. Para siyang tumitingin sa isang salamin na nagbabalik ng imahe niya noong siya ay bata pa. Impossible. Pero paano kung totoo? Ang ideya ay isang laso na dahan-dahang kumakalat sa kanyang sistema. Kung totoo ngang anak niya ang mga yon, ano ang ibig sabihin nito? Ibig sabihin, ang mga litratong naging basihan niya 5 taon na ang nakalipas ay kasinungalingan. Ibig sabihin, ang babaeng minahal niya ay hindi siya niloko. Ibig sabihin, siya ang nagkamali.
Isang malakas na busina mula sa isang truck ang nagpabalik sa kanya sa realidad. Muntik na siyang sumalpok. Mabilis niyang kinabig ang manibela at itinigil ang sasakyan sa gilid ng highway. Sumubsob siya sa manibela, ang kanyang paghinga ay mabigat at mabilis. Ang isang Montenegro ay hindi nagkakamali. Iyon ang laging turo ng kanyang ama. Pero habang nakaupo siya roon, sa loob ng kanyang mamahaling sasakyan, pakiramdam niya ay siya na ang pinakamalaking pagkakamali sa buong mundo. Pagdating niya sa kanyang opisina sa Maynila, hindi na niya tinawagan si Isabela. Dumiretso siya sa kanyang mesa at binuksan ang drawer. Kinuha niya ang sobre na ibinigay ng investigator. Inilatag niyang muli ang mga litrato ni Althea at ng mga bata. Kanina, galit ang naramdaman niya. Ngayon, pagdududa na. Tinitigan niyang muli ang mukha ni Sol. Pagkatapos ay kinuha niya ang kanyang wallet at inilabas ang isang luma niyang litrato noong siya ay nasa elementarya. Ipinagtabi niya ang dalawa. Ang pagkakahawig ay hindi maikakaila. Nakakakilabot. Isang malamig na pakiramdam ang gumapang sa kanyang likuran. Kung totoo ito, sino ang nagbigay sa kanya ng mga peking litrato noon? Sino ang may motibong sirain ang pagsasama nila? Isang pangalan lang ang lumabas sa kanyang isipan. Isabela. Ang kanyang maamong mukha. Ang kanyang tila nag-aalalang mga salita noong gabing iyon. Ang paraan ng paghawak nito sa kanyang braso. Bigla, ang lahat ng iyon ay nagmistulang isang palabas. Isang perpektong pag-arte. Mabilis niyang kinuha ang telepono at tinawagan si Ricardo. Ricardo, sabi niya, ang boses ay mababa at mapanganib. May bago akong ipapagawa sa'yo. Ano po yon, Sir Marco? Kalimutan mo muna si Althea. Huminto siya sandali, tila nilulunok ang bigat ng kanyang susunod na sasabihin. Si Isabela Pascual ang imbestigahan mo. Lahat. Ang pamilya niya, ang negosyo nila, ang mga tawag niya, ang mga taong kinakausap niya. Gusto kong malaman ang lahat. Naiintindihan mo? Masusunod po, sir. Pagkababa ng telepono, sumandal si Marco sa kanyang upuan, ang mga mata ay nakapikit. Isang pinto ang isinara niya 5 taon na ang nakalipas. Ngayon, hindi niya alam kung paano niya ito bubuksan muli. Sa Tarlac, ang katahimikan sa loob ng apartment ay mas mabigat kaysa sa sigawan kanina. Nakatulog na ang mga bata, pagod sa mga emosyon ng araw na iyon. Nakaupo si Althea sa isang upuan sa kusina, nakatulala sa isang baso ng tubig. Si Liam ay nakatayo sa may pinto, hindi alam kung dapat na ba siyang umalis o manatili. Pasensya ka na sa nangyari kanina, basag ni Althea sa katahimikan. Wala kang dapat ihingi ng tawad, Althea, sagot ni Liam. Siya ang may kasalanan ng lahat. Lumapit si Liam, umupo sa silyang nasa tapat niya. Althea, mayroon pa akong kailangang sabihin sa'yo. Tumingin si Althea sa kanya. Ang pagod sa kanyang mukha ay halatang halata. Huminga ng malalim si Liam. Ang pagsisisi ay tila isang malaking batong nakadagan sa kanyang lalamunan. Ang sinabi ko sa iyo noon na alam kong inosente ka, hindi iyon ang buong kwento. Kumunot ang noo ni Althea. Noong gabi na pinalayas ka ni Kuya, pagpapatuloy ni Liam, hindi makatingin ng diretsyo sa mga mata ni Althea. Nakatitig lang siya sa kanyang mga kamay na nakapatong sa mesa. Ilang araw bago yon, narinig ko si Isabela. May kausap siya sa cellphone. Ang tatay niya. Pinag-uusapan nila ang kumpanya, kung paano nila pababagsakin ang Montenegro Corp. At kung paano kanya gagamitin para sirain si Kuya. Bawat salita ni Liam ay tumatagos sa puso ni Althea. Narinig ko ang plano, Althea, halos pabulong na sabi ni Liam. Alam ko na may gagawin siyang masama. Pero wala akong ginawa. Natakot ako. Kinausap ako ni Isabela, tinakot niya ako na kung magsusumbong ako, sisirain din niya ang buhay ko. Naitatakwil ako ng pamilya ko. At naging duwag ako. Pinili ko ang sarili ko. Itinaas niya ang kanyang paningin, ang kanyang mga mata ay puno ng luha ng pagsisisi. Patawarin mo ako, Althea. Patawarin mo ako sa aking kaduwagan. Hindi kumibo si Althea. Hindi siya gumalaw. Nakatitig lang siya kay Liam, ang lalaking tumulong sa kanya, ang lalaking nagsimulang maging pag-asa niya. Ang lalaking akala niya ay iba. Pero pareho lang pala sila. Ang isa ay nanakit sa kanya ng harapan. Ang isa naman ay nanakit sa kanya sa pamamagitan ng pananahimik. Parehong pagtataksil. Isang malamig at nakakamanhid na pakiramdam ang gumapang sa buong katawan niya.
Ang tiwalang unti-unti niyang ibinibigay kay Liam ay biglang nagdurog-durog na parang salamin. Lahat kayo. Ang boses ni Althea ay mahina, halos walang buhay. Ngunit ang bigat nito ay sapat na para yumanig sa buong kwarto. Lahat kayo, niloko ninyo ako. Tumayo siya, ang mga mata ay walang emosyon. Walang galit. Walang lungkot. Isang nakakatakot na kawalan. Umalis ka na, Liam, sabi niya, ang boses ay pinal. Althea, please in. Sinabi kong umalis ka na. Tumayo si Liam, ang puso ay wasak. Nakita niya ang pader na muling itinayo ni Althea sa paligid nito, mas mataas, mas matibay kaysa dati. Wala na siyang nagawa kundi ang tumalikod at lisanin ang apartment. Naiwan si Althea, nakatayo sa gitna ng sala. Tumingin siya sa silid kung saan mahimbing na natutulog ang kanyang 3 anak, ang tanging mga taong hindi siya iiwan at sasaktan. Sa sandaling iyon, naramdaman niya ang isang klase ng kalungkutan na mas malalim pa kaysa noong pinalayas siya. Noon, may galit. May sakit. Ngayon, wala na. Isang malawak na kawalan na lang. Nawala na ang kanyang asawa. Nawala na ang kanyang tahanan. At ngayon, nawala na rin ang kanyang pag-asa. Niyakap niya ang kanyang sarili, ang katawan ay nanginginig. Sa gitna ng katahimikan ng gabi, pakiramdam niya ay siya na ang pinaka-nag-iisang tao sa buong mundo. Umalis si Liam mula sa apartment ni Althea na parang isang kaluluwang nawawala sa sariling katawan. Ang mga salita ni Althea, lahat kayo, niloko ninyo ako, ay umuulit-ulit sa kanyang isipan, bawat isa ay isang suntok na mas masakit kaysa sa nauna. Alam niyang deserve niya yon. Pero hindi ibig sabihin ay hindi masakit. Hindi siya umuwi sa hotel. Nagmaneho siya ng walang patutunguhan hanggang sa mapadpad siya pabalik sa lugar kung saan dating nakatayo ang sinunog na bahay ni Althea. Ang natira na lang ay isang bakanting lot na tinutubuan na ng mga damo. Umupo siya sa loob ng kanyang kotse, pinanood ang paglubog ng araw. Hindi niya kayang iwan si Althea ng ganoon. Hindi niya kayang sumuko. Kailangan niyang patunayan, hindi sa salita, kundi sa gawa na nagsisisi siya. Pero paano? Napatingin siya sa nasunog na lot. Ang sunog. Nagsimula ang lahat ng ito sa sunog. Kung hindi nasunog ang bahay nila, marahil ay hindi niya sila nahanap. Marahil ay payapa pa rin ang buhay nila. Isang ideya ang biglang pumasok sa kanyang isipan. Isang ideya na tila walang basehan, ngunit hindi niya maiwaksi. Paano kung hindi aksidente ang sunog? Kinabukasan, sa halip na bumalik sa Maynila, nanatili si Liam sa Tarlac. Nagsimula siyang magtanong-tanong. Pumunta siya sa fire station, pero ang sabi lang sa kanya ay accidental, malamang ay dahil sa faulty wiring. Hindi siya nakontento. Nilapitan niya ang mga dating kapitbahay ni Althea. Karamihan ay walang naalala. Ngunit isang matandang babae, si Aling Nita, na may maliit na sari-sari store sa kanto, ang nagbigay sa kanya ng isang piraso ng impormasyon. Alam mo, iho, sabi ni Aling Nita habang nag-aabot ng soft drinks. Mga ilang araw bago yung sunog, may isang lalaking hindi taga rito na palaging paikot-ikot diyan. Nakasakay sa motor. Mukhang may hinahanap. Ano pong itsura niya, Aling Nita? Tanong ni Liam, biglang naging alerto. Payat, medyo maitim. Laging nakasombrero kaya hindi ko masyadong mamukhaan, sagot ng matanda. Ang natatandaan ko lang, noong araw mismo ng sunog, nakita ko siyang nagmamadaling umalis sa eskinita na yon, ilang minuto lang bago may sumigaw ng sunog. Parang isang piraso ng puzzle ang biglang nalaglag sa tamang lugar. Isang estranghero. Isang sunog. Hindi ito nagkataon lang. Samantala, sa Maynila, si Marco ay parang isang tigre na nakakulong sa hawla. Ilang araw na siyang naghihintay ng balita mula kay Ricardo. At sa wakas, dumating din ito. Isang email. Ang subject, Isabela Pascual, Preliminary Report. Nanginginig ang kamay ni Marco habang binubuksan ang file. Naglalaman ito ng mga bank record, phone record, at isang maikling summary. Pero ang pinaka-nakaagaw ng kanyang pansin ay isang audio file na naka-attach. Ang pangalan ng file, Ipconvo Recording, LE3. Pinindot niya ang play. Unang narinig niya ang boses ni Isabela. Pagkatapos, isang boses ng isang matandang lalaki, ang ama nito, si Don Ricardo Pascual. Isabela, it's done, Papa. Marco believed everything. He threw her out. Don Ricardo, good.
Ang unang hakbang para sirain ang isang gusali ay ang pagwasak sa pundasyon nito. At si Althea ang pundasyon ni Marco. Isabela, he's devastated. Madali na siyang kontrolin ngayon. In a few years, ang Montenegro Corp ay magiging atin. Pinatay ni Marco ang recording. Isang nakabibinging katahimikan ang pumuno sa kanyang opisina. Ang tunog lang ng sarili niyang paghinga ang kanyang naririnig. Kumpirmado. Ang lahat ng kanyang kinatatakutan ay totoo. Pinaglaruan siya. Ginamit. Ginawa siyang tanga. Isang matinding galit ang pumuno sa kanyang buong pagkatao. Gusto niyang manuntok, mambasag. Gusto niyang puntahan si Isabela at pero bago pa man niya magawa iyon, tumunog ang kanyang cellphone. Si Ricardo. Sir, sabi nito sa kabilang linya, ang boses ay seryoso. May isa pa po kayong dapat malaman. Tungkol po sa unang investigator na inupahan nyo. Yung pinahanap nyo kay Ma'am Althea. Anong tungkol sa kanya? Walang ganang tanong ni Marco. Inamin niya po sa akin ang lahat, sir. Noong nahanap niya yung bahay ni Ma'am sa Tarlac, pumasok siya noong walang tao para maghanap ng ebidensya. May dala po siyang gasera, isang gaslamp para sa liwanag. Huminto si Ricardo, tila nag-aalangang magpatuloy. Diretsuhin mo na ako, Ricardo, sigaw ni Marco. Sir, aksidente niya raw pong natabig yung gasera. Natapon ang gas at mabilis na kumalat ang apoy. Nataranta po siya. Kaya tumakbo siya. Sir, siya po ang dahilan ng sunog. Ang telepono ay nalaglag mula sa kamay ni Marco. Hindi. Hindi pwede. Ang galit na nararamdaman niya kanina para kay Isabela ay biglang nawala. Napalitan ito ng isang bagay na mas malala. Isang bagay na mas nakakawasak. Horror. Ang sunog. Ang sunog na muntik nang pumatay sa kanila. Ang sunog na nag-iwan sa kanila na walang-wala. Ang sunog na yon ay kasalanan niya. Hindi man siya ang direktang may gawa, pero siya ang nag-utos. Ang kanyang pagiging makasarili, ang kanyang pride, ang kanyang pagdududa iyon ang nagsindi ng apoy. Pinatay ko sana kayo. Ang mga salitang iyon ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan na parang isang hatol. Hindi na siya makahinga. Napatakbo siya palabas ng opisina, papunta sa banyo. Doon, sumuka siya ng sumuka, na para bang sinusubukan niyang ilabas ang laso ng kanyang mga kasalanan mula sa kanyang sistema. Nang wala nang mailabas, napasandal siya sa pader, napaupo sa sahig, at doon, sa unang pagkakataon sa kanyang buong buhay, ang isang Marco Montenegro ay humagulgol na parang isang bata. Wasak. Basag. Durog. Hindi na siya nag-isip. Kinuha niya ang susi ng kanyang kotse at nagmaneho na parang wala nang bukas. Pabalik sa Tarlac. Nang dumating siya sa apartment ni Althea, gabi na. Ang dating aroganteng tindig ay wala na. Ang kanyang mamahaling damit ay lukot. Ang kanyang buhok ay gulo. Ang kanyang mga mata ay namumugto at pula. Kumatok siya sa pinto. Si Althea ang nagbukas. Sa isang iglap, nakita ni Althea ang pagbabago. Ang Marco na nasa harap niya ngayon ay hindi na ang Marco na sumigaw sa kanya ilang araw na ang nakalipas. Ito ay isang taong basag ang kaluluwa. Walang sabi-sabi, lumuhod si Marco sa harap niya, sa maruming sahig sa labas ng kanyang pinto. Althea. Sabi niya, ang boses ay basag at puno ng sakit. Hinawakan niya ang laylayan ng duster ni Althea na para bang ito ang tanging bagay na pipigil sa kanya mula sa pagguho. Patawarin mo ako. Ang mga luha ay muling dumaloy sa kanyang mga pisngi. Ang sunog kasalanan ko. Ako ang muntik nang pumatay sa inyo. Itinaas niya ang kanyang mukha, ang mga mata ay puno ng isang sakit na hindi pa kailanman nakita ni Althea. Pinatay ko sana kayo. Patawarin mo ako, Althea. Patawarin mo ako, Nakatayo si Althea, hindi makagalaw. Ang lalaking sumira sa kanya, ang lalaking nagdulot sa kanya ng matinding sakit, ay nakaluhod ngayon sa kanyang paanan, durog at humihingi ng tawad para sa isang kasalanang mas malaki pa kaysa sa inaakala niya. Sa di kalayuan, kararating lang din ni Liam, hawak ang mga ebidensyang nakalap niya. Ngunit natigilan siya nang makita ang eksena. Ang kanyang kuya, ang makapangyarihang si Marco Montenegro, ay nakaluhod at umiiyak sa harap ng babaeng pareho nilang sinaktan. Ang katotohanan ay lumabas na. At sa paglabas nito, winasak nito ang lahat. Ang mga sumunod na araw ay isang malabong panaginip para kay Althea.
Ang pag-amin ni Marco ay yumanig sa pundasyon ng galit na matagal na niyang itinayo. Paano mo pa ba kamumuhian ang isang taong wasak na sa sarili niyang pagsisisi? Hindi niya ito pinatawad. Hindi ganoon kadali. Pero hindi na rin niya ito kinamuhian. Ang tanging nararamdaman niya ay isang malawak na awa. Umalis si Marco noong gabing iyon, dala ang bigat ng kanyang mga kasalanan. Hindi na siya bumalik. Hindi na rin siya tumawag. Ngunit ang mga epekto ng kanyang pag-amin ay nagsimulang maramdaman. Isang umaga, ilang linggo ang nakalipas, isang babae ang dumating sa kanyang apartment. Payat, maputla, at ang dating kumpiyansa sa kanyang mga mata ay napalitan ng pait. Si Isabela. Nandito ako para mag-sorry, sabi nito, hindi makatingin ng diretsyo. Pero walang bahid ng pagsisisi sa kanyang boses, tanging galit na hindi na itago. Sinira ni Marco ang lahat. Ang negosyo ng pamilya namin, ang reputasyon ko. Lahat dahil sa'yo. Nakatayo lang si Althea sa may pinto, pinagmamasdan ang babaeng dating kinatatakutan niya. Ngayon, ang nakikita na lang niya ay isang taong talunan na sinubukang manalo gamit ang paninira sa iba. Hindi dahil sa akin, Isabela, mahinahong sagot ni Althea, at nagulat siya sa sarili niyang katatagan. Sinira mo ang sarili mo. At sinira ni Marco ang sarili niya. Wala akong kinalaman doon. Tumingin si Isabela sa kanya, ang mga mata ay puno ng pagkamuhi. Akala mo ba nanalo ka na? Isang hamak na tagatahi na may 3 anak sa labas. Tingnan mo ang sarili mo. Sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, isang tunay na ngiti ang sumilay sa labi ni Althea. Isang ngiti na hindi naabot ang kanyang mga mata, pero puno ng kapayapaan. Salamat sa iyo, sabi niya na ikinagulat ni Isabela. Dahil sa ginawa mo, nahanap ko ang tunay kong lakas. Nahanap ko ang buhay na mas mahalaga pa sa kahit anong kayamanan. Kaya salamat. Walang masabi si Isabela. Ang mga salitang inihanda niya para saktan si Althea ay bumalik sa kanya na parang mga balang walang epekto. Tumalikod dito at umalis ng walang imik, talunan hindi dahil kay Marco, kundi dahil sa isang babaeng hindi na niya kayang sirain. Pagkatapos ng insidenteng iyon, dumating ang isa pang sorpresa. Isang sulat mula sa isang law firm sa Maynila. Hindi ito personal na sulat mula kay Marco. Isa itong formal na dokumento na nagsasabing isang trust fund ang itinatag para sa edukasyon at kinabukasan nina Luz, Viminda at Sol. Walang kalakip na mensahe. Walang pakiusap. Tanging aksyon. Tinanggap ito ni Althea. Hindi para sa sarili niya, kundi para sa kanyang mga anak. Karapatan nila yon. Si Liam naman ay nanatiling anino sa kanyang buhay. Pagkatapos ng gabing iyon, binigyan niya si Althea ng espasyo. Ngunit hindi siya tuluyang nawala. Minsan, may mga groceries na lang na nakasabit sa kanilang pinto pagkagising niya. Minsan, may mga laruan para sa mga bata. Mga maliliit na bagay na nagsasabing, nandito lang ako. Isang araw, habang abala si Althea sa pagtatahi, nilapitan siya ni Liam. Althea, sabi nito. Alam kong wala akong karapatan, pero gusto ko sanang mag-propose ng isang bagay. Itinigil ni Althea ang makina. Mahusay kang magluto, sabi ni Liam. Bakit hindi tayo magtayo ng isang maliit na kainan? Isang bakery o isang karinderya? Ako ang bahala sa puhunan. Ituring mong utang. Isang negosyo para sa iyo at sa mga bata. Pinag-isipan ito ni Althea. Sa unang pagkakataon, ang ideya ay hindi nagbigay sa kanya ng takot, kundi ng isang kislap ng excitement. Isang bagay na sarili niya. At ganoon niya ang nangyari. 6 na buwan ang lumipas. Sa isang maliit na pwesto sa sentro ng bayan, isang bagong bakery ang nagbukas. Ang pangalan sa itaas ng pinto na nakapinta sa masayang kulay, tahanan. Sa loob, amoy ng bagong lutong tinapay at cake ang sasalubong sayo. Si Althea, na nakasuot ng puting apron, ang abala sa pag-aayos ng mga display. Ang kanyang mga mata ay may bagong kinang. Mama, si Ate Luz po, kinain yung icing, sumbong ni Viminda habang naglalaro sila sa isang sulok ng bakery. Hindi ah. Pinunasan ko lang yung dumi, depensa ni Luz. Napangiti si Althea. Ang dati niyang maliit na mundo ay lumawak na. Ito na ang bago nilang tahanan, isang lugar na itinayo hindi mula sa abo ng nakaraan, kundi mula sa pag-asa para sa kinabukasan. Hapon na. Medyo humina na ang mga customer. Lumabas si Althea para magpahangin sa labas ng bakery.
Sa di kalayuan, sa isang maliit na parke sa tapat, natanaw niya ang isang pamilyar na eksena. Si Liam, itinutulak sa duyan sina Viminda at Sol. Ang tawa ng mga bata ay umaabot hanggang sa kinatatayuan niya. Ang dati niyang takot sa presensya ni Liam ay napalitan na ng isang pakiramdam ng kapanatagan. Sa loob ng 6 na buwan, napatunayan ni Liam ang kanyang sarili, hindi sa mga salita, kundi sa walang sawang pagsuporta at pasensya. Tumawid si Althea, may dalang 2 baso ng malamig na palamig. Liam, tawag niya. Napalingon si Liam. Ang ngiti sa kanyang mukha nang makita niya si Althea ay tunay at walang pagkukunwari. Althea. Kamusta ang benta? Okay naman, sagot niya, iniabot ang isang baso. Para sa'yo. Salamat. Umupo sila sa isang bench, pinapanood ang mga batang masayang naglalaro. Ang katahimikan sa pagitan nila ay hindi na mabigat. Ito ay komportable na. Masaya sila, sabi ni Liam. Sagot ni Althea. Masaya na kami. Tumingin si Liam sa kanya. At ikaw, Althea? Masaya ka na ba? Tumingin si Althea sa malayo. Sa mga anak niya. Sa bakery na pinangalanan niyang tahanan. Sa lalaking nasa tabi niya na matyagang naghintay. Liam, sabi niya, at sa pagkakataong ito, tumingin siya ng diretsyo sa mga mata nito. Masaya na ako. Hindi niya sinabing mahal na niya ito. Hindi pa. Hindi niya sinabing handa na siyang buksan muli ang kanyang puso. Pero sa paraan ng pagtingin niya kay Liam, sa maliit na ngiting namuo sa kanyang mga labi habang dahan-dahan niyang hinawakan ang kamay nito, naintindihan na ni Liam ang lahat. Hindi ito isang malaking deklarasyon ng pag-ibig. Hindi ito isang pangako ng walang hanggan. Ito ay isang simula. Isang bagong simula na siya mismo ang nagsulat. At sa pagkakataong ito, hawak na niya ang panulat para ituloy ang mga susunod na kabanata. At dito po nagtatapos ang makulay na kwento ni na Althea, Marco, at Liam. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay sa bawat kabanata. Sa bawat luha, sa bawat galit, at sa bawat kislap ng pag-asa, kasama ko kayo sa paglalakbay na ito. Habang isinusulat ko ang kwento ni Althea, hindi ko maiwasang isipin ang lakas na nakatago sa puso ng bawat babae, isang lakas na madalas ay sa gitna lamang ng pinakamatinding unos natin na tutuklasan. Ang kwentong ito ay isang paalala na ang pag-ibig ay hindi laging perpekto. Minsan, ito'y nasusugatan, nagkakamali at nakakasakit. Ngunit ang tunay na diwa ng pag-ibig ay nasa kakayahan nating bumangon. Nasa pagpapatawad, hindi lang para sa iba, kundi para na rin sa ating mga sarili. At higit sa lahat, nasa pag-asang laging may bagong umaga, may bagong simula na naghihintay, basta't hindi tayo bibitaw. Sana po ay may napulot kayong aral at inspirasyon sa kwento ni Althea. Ngayon, nais ko namang marinig ang inyong saloobin. Ano ang pinakapaborito ninyong eksena? Anong aral ang pinakanumatak sa inyong puso? Mangyaring iwanan ang inyong mga komento sa ibaba. Ang bawat mensahe ninyo ay mahalaga at nagsisilbing inspirasyon sa akin na magpatuloy sa pagkukwento. Hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na kwento. Ako po ang inyong tagapagsalaysay, laging nagpapaalala na ang bawat puso ay may sariling kwento ng katatagan at pag-ibig. Paalam po.